Si San Roque o Saint Roch sa Ingles at Saint Roch naman sa Pranses ay isang Kristiyanong santo na ang kanyang kamatayan ay ginugunita tuwing ika-16 ng Agosto. Ay siyang kinikilalang patron laban sa mga peste, nakakahawang sakit, epidemya, sakit sa balat, at sa mga sakuna. Siya rin ang patron ng mga may sakit na baka, ng mga aso, ng mga taong napagbibintangan, mga imbalido, doktor, mga walang asawa, at mga manggagawa ng sahig. Si San Roque ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang pananamit na pangmanlalakbay. Kalimitan ay kakikitaan ng sombrero at tungkod na pangmanlalakbay. Nakataas din ng bahagya ang kanyang damit upang maipakita ang kanyang sugat sa may gawing hita. Siya rin ay may kasamang aso na may kagat-kagat na tinapay, sapagkat isang aso ang tumulong at nagbigay ng pagkain sa kanya nang siya ay magkasakit. Si San Roque ay ipinanganak sa Montpellier, France noong taong 1275 bilang anak ng gobernador sa nasabing syudad. Kahit ang kanyang pagkapanganak ay sinasabing kakikitaan ng himala o milagro, sinasabing baog ang ina ni San Roque hanggang sa siya ay nanalangin sa mahal na berhen. Gayon din, noong siya ay ipanganak ay mayroon siyang pulang krus na marka sa kanyang dibdib na lumalaki sa kanyang pagtanda. Nang mamatay ang kanyang mga magulang noong siya ay 20 taong gulang, ipinamahagi niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian para sa mga dukha at tinanggihan din niya ang posisyon ng pagiging gobernador ng Montpellier na ipinamana sa kanya ng kanyang ama, at siya ay naging mahirap na manlalakbay patungong Roma. Nang siya ay makarating sa Italia, na noong mga panahong iyon ay may kumakalat na epidemya, siya ay buong pusong naglingkod at tumulong sa mga may sakit ng mga pampublikong ospital ng Acquapendente, Sisina, Rimini, Novara at Roma, at sinasabing himalang nakapagpagaling ng napakaraming may sakit sa pamamagitan ng panalangin, pag-aantanda ng krus, at maging sa paghipo niya sa mga tao hanggang sa siya naman ang nagkasakit. Siya ay pinaalis sa nasabing bayan at napilitang mamuhay ng mag-isa sa gubat, kung saan gumawa siya ng kubo na yari sa mga sanga at dahon upang may masilungan. Himala namang nagkabukal sa lugar na iyon na siya niyang nakukuhanan ng tubig at inumin. Tinatayang namatay si San Roque sa gutom kung hindi dahil sa isang asong pagmamay-ari ng isang butihing tao na si Godard Palastrelli. Ang nasabing aso ay laging nagdadala ng tinapay kay San Roque at dinidilaan nito ang kanyang mga sugat, dahilan upang ito'y gumaling. Isang araw, sinundan ni Count Godard ang kanyang aso na may daladalang tinapay sa bibig at doon nga ay nakita niya si San Roque at siya ay naging tagasunod nito. Sa kanyang pagbabalik sa Montpellier, siya ay inaresto sa paghihinalang siya ay isang espiya. Ito ay sa pag-uutos mismo ng kanyang tiyuhin na siya namang naging gobernador. At nabilanggo siya sa loob ng 5 taon at binawian ng buhay sa ika-16 ng Agosto, taong 1327 nang hindi man lamang binabanggit ang kaniyang tunay na pagkatao upang maiwasan niya ang makamundong pagpaparangal. Matapos niyang mamatay, isang anghel mula sa langit ang nagdala ng isang kasulatan at inilagay ito sa may gawing ulunan ni San Roque. Nakasaad dito na ang sino mang buong puso at kababaang loob ang tumawag kay San Roque ay hindi mapapahamak sa kahit anong peste, sakit o sakuna. Nakilala lamang siya ng mga tao nang makita ang kaniyang tanda sa dibdib. Pagkatapos nito, si San Roque ay ginawang santo
at di nagtagal ay may ipinatayong simbahan bilang pagpaparangal sa kanya.